Go. Okay, magandang umaga mga kaprimera nating magpapalay, ano? So, muli po, nandito po tayo sa Barangay Bertese, Quezon, Nueva Ecija. So, andito po tayo sa warehouse ni Tatay Jose Eugenio. Siya po yung customer po natin. Kung matatandaan po ninyo, siya yung in-interview ko nung February 11. February 11 or March 11. Siguro makikita ninyo doon sa una naming upload. So, sabi niya, na subukan niya yung Primera Nutrical natin doon sa kanyang mga pakuan. Diba, Sir Bal? So, yun daw mga nagre-renta ron, medyo iniiwasan na yung area na yun kasi hindi na raw nila mapaganda yung itinatanim nilang pakuan doon. Sabi nga, paulit-ulit na siyang natatamnan. So, hindi matanggap ni Tatay Jose na hindi mapaganda yung tanim niya. Ngayon, dumating yung punto, siya na ang nag-finance. Hindi ko alam kung si Sir Bal yung nag-alaga doon. Ano? So, kaya nga lang, ang maganda po doon, nabalitaan niya to doon sa isang kaibigan po niya na technical manager naman natin ngayon, si Sir Efren Ramos, nasubukan nga daw po niya. So, bumili siya ng isang bag, isinama niya sa unang dilig ng pataba. Ano po, at nakita niya, sila hindi nila mapaganda, ba't ako naman kalalaki naman ang inabot nung pakwan. So, sa madalit sabi, napaganda niya yung pakwan. Dumating ngayon yung panahon ng pagpapalay, tumesting siya ng 13 hectares. So, ang alam ko, 60 bags yung pinadeliver niyang ganito eh. Ano po? So, ngayon, nagandahan niya ngayon yun at nagpa-deliver uli sila ngayon. Ano po, May 8 po ngayon, 2025. 120 bags po ito, pan 30 hectares. Yung una po, 13 hectares lang yung ginamitan niya. Medyo masakit yung ipin ni Tatay Jose. Ano po, medyo hirap daw siyang magsalita. Kaya ang magpe-present sa atin ngayon, si Sir Bal Pehe. Siya po yung kanyang kanang kamay dito. So, Sir Bal, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano yung naging obserbasyon ninyo? Kasi si Tatay Jose, kwan po siya, very accommodating na farmer, di ba? Pag nagpunta ka sa kanya at inalok mo siya ng isang produkto at nakita niyang maganda, hindi ka naman uuwing luhaan. Ano po? Bibili siya ng produkto mo, tetestingin niya. Pero pagka hindi nagsalita yung produkto mo, huling punta mo na sa kanya yun. Ganon naman siya ka-stricto. Pero hindi kanya hihiyain kung unang punta mo sa kanya. So, ito, 120 bags. Imagine ninyo, nagsimula lang siya sa 1 hectare, nag-trial siya sa 13 hectares. Ngayon, lahat ng bukid niya, gagamitan niya na. So, ito si Sir Bal, yung para ikwento naman sa atin kung ano ba yung naranasan niya. Si Tatay Jose labis na ang pagtitiwala sa Primera Nutrical. Yung ginamitan, sir, natin dito. Kung ano, nung ginamitan namin dito ng Nutrical, kasi yung area namin, yung area kong sinasakarit dito, kay Boss Jose Eugenio, Opo. nagdulo ko yung pala, yung kan. Nung nagamitan namin ito, nung after 1 week or 2 weeks, gumaling na may palay. Opo. Sumiglas at namuno. Opo. Paano po bang nagluluko na sinasabi ninyo? Yung parang magtutungro siya, na ayaw lumaki. Ayaw malaki. Parang nauupo. Opo. Yun po ba, regular ninyong nararanasan? Hindi Lagi? naman. Noon lang. Yun lang. Pero hindi po siya tungro. Hindi. Pero tingin ko yung lupa nyo, kaya nyo nararanasan sustentado kayo sa tubig. Tama po ba? Oo. Malapit po sila sa kabigan ng tubig eh. Totoo. Tutok po. Kaya yung bukid po niya, sa ayaw at sa gusto niya, hindi nawawalan ng tubig. So, kahit paanong gawin nila, talagang yun ang problema. Pero hindi tungro. Hindi. So, ginamitan po nila to. Ano sir yung na-obserbahan nyo? After 2 weeks, nakita ninyo, nag-improve. Nag-improve yung palay. Nakuha ko na yung gusto kong laki sa palay, saka yung pamumuno niya. Yung pamumuno niya. So, ito lang po inilagay ninyo. Ito. Ilan po yung inilagay ni Tatay Jose sa isang hektarya? Kasunod din po ba yung 3? 4? Ano po? 4. 4 na bag 4 na bag. na ganito, no? So, yun. So, pansinin niyo yung problema po nila, ayaw lumaki ng palay. Pero ang totoo po ron, yung mga ginagamit po dati nila Serbal, hindi lang nila natutumbok. Maaaring naaampat, pero paulit-ulit nilang nararamdaman. Kasi malapit sila sa irigasyon. Sa ayaw at sa gusto po nila, kumakatas talaga yung tubig sa mga area nilang malapit doon. Pero nung naglagay na sila na to, 2 weeks lang, di ba? Nakita ninyo yung improvement, tuminto na siya, dumiretso na yung bulas niya. Kasi po, yung acidity ng lupa, na-neutralize po niya. At yung fertilizer na inilagay po ninyo ron, bigla pong kinain ng atin pong halaman. Kaya kaya maninibago pa nga kayo parang nagdahilan. Parang nagdahilan yung palay, di ba? Ito, parang nakulipid dahil matagal siyang kumusya yung palay na matagal gumula. Opo. So, ibig sabihin, magandahin nani. Parang natatandaan ko, yung pong nilagyan po nilang 2.5 hectares dito, kung ikukumpara nung nakaraang sinundan na ganun ding panahon,
Abante ng 80 kaban, yung 2.4 hectares po niya. The same na binhi at the same din po yung practice. Ala pa akong pinagamit sa kanya noon. Yung Cambiar N natin, kanina lang po niya tinesting. Pina-spray po yun sa drone. Ano po? So, ito, sabi ko nga sa inyo, si Tatay Jose, medyo mahirap siyang kumbinsihin, pero madali mo siyang mabebentahan. Ano? Kaya lang, pag hindi niya naramdaman, huling libot mo na sa kanya yon. Pero nagpapasalamat ako kay Sir Val at saka kay Sir Jose, pangatlong libot ko to. At ang maganda po ron, interested pa siya sa drone natin. Ano? Kaya baka pag umani si Tatay Jose, bumili ng sariling drone yun eh. Kaya si Sir Val andun na lang sa ilalim ng puno, nag-i-spray. Ano? Baka lang ang tanungan nun, lahat ng... Ayan. So dahil si Sir Val naman yung pinagkakatiwalaan ni Tatay Jose, ano naman Sir Val yung mensahe mo doon sa mga nanonood sa atin? Kasi makikita yan ng mga kabarangay mo, ng mga ibang farmer sa ibang lugar. So doon sa na-experience mo na performance ng atin pong Primera Nutrical, ano naman masasabi nyo doon sa iba para mainggan niya rin silang subukan? Pwede naman nila talagang subukan itong Nutrical kasi para subukan nila, para malaman nila kung talaga totoo sinasabi ko. Basta't kayo, Subok na namin. subok na po. Bye. Pangalawa na. Pangalawa na ngayon. Mas marami, nilahat na nga ng bukid ano. Ayan. So, nakita po ninyo. Hindi naman kung sa iba, hindi sa paggamit ng fertilizer na ganito, mga pataba. Hindi naman... Kung hindi effective, hindi ibibili. Hindi ulit. Dahil umulit na kami. Umulit. At lahat pa ng bukid. Yan ang maganda po ron. So, 120 bags po yung in-order ni Tatay Jose, good for 30 hectares. Ano po? So, sana, doon po sa mga primera po nating mga nagpapalay, kung saan man po kayong mga lugar, ito po kasi sa Nueva Ecija, talagang sila, ang pangarap nila, makuha nila yung potential yield ng bawat binhing itinatanim nila, mapa-hybrid man yan o inbreed. Sabi nga ni Sir Val at saka ni Tatay Eugenio dati ang batayan nila ng ani sa dami rin ng pataba. Pero hindi pala. Yung lupa pala dapat nakakondisyon din. Maganda rin yung kalagayan ng lupa para pagka binigyan mo ng abono, kain lahat ng halaman at saka magre-reflect yun. Pero tingin ko, dahil pangalawang gagamitin na to nila Sir Val, maobserbahan po ninyo, yung pong una yung ginamitan na to, siyempre, na-condition na yun. Follow up na lang natin ngayon, di ba? So, yung pong unang ginamitan nila Sir Val na to, obserbahan po ninyo kung yung palay ninyo, yung bit-bit ninyong pataba, dapat pa bang isabog lahat. Di ba? So, kaya nga lagi namin sinasabi, pag kami nagtatanong, Sir, magbabawas ba kami ng pataba? Ang hirap kasi, nasabihin kong oo, hindi ko naman nakita ipalay. Pero, sa mga gumagamit po na to, sila mismo yung makakapagsabi kung dapat ba silang magbawas o hindi, conforme doon sa itsura ng kanilang palay. Yung palay po nila na ginamitan po na to, maliban sa nadagdagan, yung timbang po ay mabibigat. Ano pong timbang ng mga palay ninyo nun? 58, 59, 60 rin. So, pansinin po ninyo, kaya po mabigat yung palay po nila. Ito po, napakataas po ng kanyang taglay na calcium, 38%. So, kaya, sabi nga ni Sir kanina, saka ni Tatay Jose, nung una ko interviewin, yung palay nila hindi dumapa nun. Matigas, di ba? Kahit mahangin. Andyan pa sila sa gilid ng irigasyon, kumakatas-katas pa. Kasi yung kanilang puno, matigas, tapos malago yung kanyang ugat. Sabi ni Sir kanina, pag nilusong yung putik, Sir, nung nilagyan nung una, gano'n nakalalim ngayon yung putik? Hindi pa, nagtuon na eh. So, ayan. Talagang pero dati may hangganan, hindi ganyang kalalim, ano? So pansinin po ninyo, kaya po malambot na po yung lupa po niya kasi ginawa po siyang malabunong Primera Nutrical natin. At dahil malabo siya, malambot na siya yung lupa natin, yung ugat po niya mas malayang kumakapal, mas malusog siya, malayo nararating, mas marami siyang nasusustansyang nahahanap, nasisipsip at yung tubig natin. So, mas matagal siyang lumipas, lalo na dun sa mga hindi bana. Ano po? Kaya po ito, mas matigas ang puno, mas makapal ang ugat, mas malusog ang ugat, at mas mabigat o ma-recover yung ating butil ng palay. So, siguro, sa inyo, isipin ninyo, baka hindi totoo. Pero ito po, buhay na patotoo si Sir Val at saka po yung kanyang pong financer, si Tatay Eugenio. From 1 bag to 60 bags, ngayon po, 120 bags for 30 hectares. So kung sila po nakumbinse, kung sila po nasiyahan at nakita nila yung significance o magagawa talaga ng Primera Nutrical sa kanilang mga tanim, lalo doon sa inyong mga bukid, subukan doon po ninyo. Sabi nga ni Sir, hindi ninyo mapapatunayan kung hindi nyo gagamitin o masusubukan. Bakit? Kasi nga po,
lagi nyo tatandaan, yung malusog na lupa, yun yung magandang simula. Di ba? So, Sir Val, maraming salamat. Ano po? Sa inyong pong pagpapaunlak. Mahihayin din po ito. Ano, kaya lang akala ko lang pala, hindi naman. Eh, hindi naman dahil ako tatanungin kung approve ba may gusto mo ba yan? Kasi nagpapaaral ako eh. Opo. So, yung gusto nyo, magandaan lagi. Yun nga, kaya sa akin din tinanong kung pwede ba yung natin ulitin. Ulitin natin. Ano, maganda performance eh. So, ibig sabihin pala, kayo ang nag-approve. Kayo na tinatanong ni Sir Val ngayon. Ay, ni Sir Jose. Magaganda na. Tulad nga kasi nakakain. Okay lang. Magdo-drone ba tayo? O di, okay. Di ba?